At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Paniki, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Laging nagtataka si Lauro sa mga nakikita niyang pagyayari sa buhay niya. At ayaw pa siyang paniwalaan ng ganan. Minsan, nakapag-isip ng masamang balak si Boyong Karaker. Dahil dati niyang ligawan, pero si Lauro ang napangasawa ng babae. Nag-isagawa na sana ni Boyong ang masamang balak kay Raquel, ay bigla na lamang may nanakit sa kanila. Nang bumalik ang balay nila Boyong, ay nagtaka sila dahil ang daming paniki na nakapalibot sa kanila at nakahanda na silang kainin sila. Habang nag-uusap ang magbidang Lauro at Ibi, may dumating na pulis. Mamang pulis, wala po akong kasalanan. Wala po akong inagrabyadong tao. Maliwala po kayo sa akin. Sir, boss, chief manager, amo, mabait po itong manugang ko. Baka nagkakamali po kayo. Hindi kami pwedeng magkamali. May kasama kaming nakasaksi sa pagtatangka mo sa buhay ni Boyong at mga kasama niya. At nandoon sila ngayon sa ospital at nagpapagaling na. Itay, paano na ito? Uhuli nila ako. Talagang wala akong gawang kasalanan. Bakit nila kuhuliin? Mamang pulis, totoo po ang sinasabi namin. Sir, maniwala naman kayo. Nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa inyo na akong nanakit sa kanila kung nagtangka ng patayin sila. Wala akong ginawang ganyan, sir. Huwag ka na nga magtangkang tumakas. Masasaktan ka lang. Mga kasama! Habalin natin niya! Huwag kayang makalao! Kriminal yan! Ha! Huli natin! Bilisan niyo! Lauro, sinong hinahabol nila? Hindi ko alam, Itay. Wala naman ako nakikitang hinahabol nila. Ako rin. Ano kayang nangyayari? Bakit parang may hinahabol sila? Pero wala naman tayong nakikita. Ano kayang ibig sabihin nito, Lauro? Ano? Itay, bakit? Bakit parang may mga paniki ang hinahabol nila? Tingnan nyo. Ano kayang ibig sabihin nito, Itay? Ano? Sargento, nasaan na po yung nagtangkang pumatay sa amin? Nandoon sa pitan. Ikinulong na namin, pansamantala. Gusto kong makita, Sargento. Gaganti lang ako sa kanya. Wag na, kami nang bahala sa kanya. Sige, Sargento. Wag niyong pababayang makalabas yan. Kaya kapag nakita namin yan sa labas, gaganti kami. At baka kami rin ang hulihin nyo. Hindi makakalabas yun. Hihintayin na lang niya ang pag-umpisa ng paglilitis sa isinampan ninyong kaso. Salamat, Sarge. Sige, alis na kami. Mga kasama, tayo na. Sige po, Sargento. Alis na ho kami. Sige, mag-ingat kayo. Boyong, ano yun ang binabalak mo, ha? Gusto kong makaganti kay Lauro. Paano ka gaganti? Ayaw tayong payagang makita man lang siya. Baka raw kung ano pang magawa natin sa kanya. May naisip akong paraan. At sa pagkakataong ito, lubos-lubos na ang pagganti ko sa kanya. Anong gagawin mo?
Sabi mo naman sa amin, ha? Para alam namin. Sige na, Buyong. Malalaman nyo rin kapag nagawa ko na. Ay, salamat sa Diyos. At natapos din nila ipahinga at Lauro ang trabaho nila dito sa palaisdaan. Makakapagpahinga na sila. Ilang araw na lang, makapag-harvest na sila ng isda. Bilisan ninyo mga kasama. Tapusin na natin kaagad sa araw na ito ang pagbabakod. Buyong. Basta yung pagkuko mo sa amin, ha? Ayaw naming mabitin sa anak. Ay, sila Buyong. Binabakuran nila ang palaisdaan natin. Hindi ako magpapakita sa kanila. Baka kung ano pa ang gawin nila sa atin. Uuwi ako kaagad. Sasabihin ko kay Ipeng ang ginagawa nila. Lauro, huwag ka nang pumunta doon. Bahala na sila Itay na makiusap kay Boyong. Huwag kang mag-alala. Sinamahan sila ni Kapitan. Ang hayop na yun. Malibasa, iniiwasan ko siya. Para malayo sa gulo, pero sinasamantala naman niya eh. Talagang inis na inis ako sa kanya, Raquel. Basta, huwag ka nang lumabas. Dito na lang tayo. Hintayin na lang natin sila Itay at Inay. Oh, ha? Nandiyan na sila, Itay. Ano kayang nangyari? Itay! Inay! Ano pong nangyari? Ay, yan ang nangyari, anak. Pagdating namin doon nila Kapitan at mga ibang kagawad, nakahandusay na sila Boyong at mga kasama niya. Pati yung ibinakod nila nasira. Ho? Sinong sumira, Itay? Sino? Yun nga hanggang sa ngayon palaisipan pa rin. Nahihiwaga na talaga ako sa mga nangyayari. Tapos may nakita na naman kaming mga malaking paniki na nagtatago sa kakahuyan. Ho? Paniki? Bakit may mga paniki? Bakit, Itay? Alam mo, anak, minsan nandoon kami ni Lauro sa palaisdaan. May mga dumating na pulis. At sabi, huhulihin daw nilang asawa mo dahil pinagbibintangan siya. Siya raw ang bumugbog kina Boyong. Tapos, nakita namin na parang may hinabol sila. Pero wala naman kaming makita. At napansin namin na may napakaraming paniki na nagliparang palayo. Itay, ano kaya kung dumulog na lang tayo sa simbahan? Baka may kung ano-anong masasamang espiritu na bumabalot na sa atin. Ako rin nakakakita ng malalaking paniki. Kaya magtanong tayo sa pare. Baka may masamang espiritu na bumabalot sa atin. Natatakot na rin ako, Itay. Ay sige, sang-ayon ako dyan, anak. Kausapin natin ang inay mo. Maganda nga yun para mabasbasan ang kabuhayan natin. At lumayas na kung anumang masamang espiritu na bumabalot sa atin. Sige po, Itay.
bukas na bukas din, pupunta tayo sa simbahan. At idulog natin sa pare ang nangyayaring ito sa atin. Sargento, hindi kami pwedeng magkamali. Si Lauro talagang bumugbog na naman sa amin. Oo, Sargento. Si Lauro talaga yun. Nakitang-kita namin siya. Maliwala man ko sa amin, Sargento. Sargento, bakit niyo naman pinalabas si Lauro? Oo nga. Kala ko ba mananatili lang siya sa piitan hanggang gilitisin ang isasampa naming kaso laban sa kanya. Pero bakit niyo siya pinakawalan? Oo nga, Sargento. Napatawa ba kayo? Ha? Paano mangyayari yun? Nandun nung sakitan si Laura na yan eh. Nandun lang siya. Hindi nakakalabas. Maging patas naman sana kayo sa kasong ito, Sargento. Bakit parang pinapaboran niyo pa siya? Bakit naman ganun, Sargento? Oo nga, Sargento. Bakit? Bakit ba ganun kayo? Hindi naman yata kayo patas eh. Ano? Hoy. Wala kaming pinapaboran dito ah. Pinapatupad lang namin ng maayos ang batas. Bakit pinakawalan niyo si Lauro? Kung ganun, Sargento, bakit niyo pinalaya si Lauro? Tignan yung ginawa uli niya sa amin, oh. Kagagaling lang mga unang sugat namin. Oo nga. Inulit na naman niya. O yan, oh. Tignan niyo, Sargento. Oo, namaga pati yung isa Bakit kong ba ang bata. kunin ninyo? Ha? Sinabi lang hindi namin pinalalabas si Laura eh. Nandun lang siya sa pihitan. Naintindihan ninyo? Diyan na nga kayo. Sargento, sandali lang! Sandali lang, May Sargento. itatanong pa kami! Sargento! Nako, iniwan na tayo, pare, ni Sargento. Ano ngayon ang plano mo, Boyong? Bakit ba lagi na lang ako ang tinatanong nyo? Ha? Kayo, ano bang plano nyo? Meron ba? Ha? Maggago! Boyong! Mahimbing na ang tulog ni Lauro. Pero ako, di pa rin ako dalawin ng antok. Tapos, kahul pa ng tahol ang aso. Lalong hindi ako makatulog. Ha? May tao yata sa kusina. Baka si Inay. Matignan nga. Inay? Ikaw ba yan? Parang wala namang tao dito. Baka may ibang tao na nakapasok sa bahay. Magdahan-dahan akong pupunta sa kusina. Wala namang tao. Pero, bakit kaya natumba ang baso sa mesa? Baka pusa o daga. Pero, wala naman ako makitang pusa o daga. Paano kaya natumba ang baso? Paano? Teka, parang may tao. Sino ka? Wag! Wag kang lalapit! Wag! 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 Lauro, may ibang tao na nakapasok sa bahay. Nandyan siya. Wala namang tao. Baka nanalanig ka lang. Hindi pa ako natutulog. Gising pa ako dahil ayaw pa akong dalawin ng antok. Siya, tama na yan. Buti pa matulog na tayo. Liga na. Walang ibang tao na makakapasok dito. Lauro, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako.
Hindi naman kita pababayaan. Sige na. Lauro, bukas na bukas din, sunduin natin si Padre Redentor para mabasbas na itong bahay natin. Baka may ibang nilalang nakasama natin nakatira dito. Sige. Bukas na bukas din. Pupunta natin si Padre Redentor. Ipeng, nabasbasa na ni Padre Redentor tong bahay natin. Oo, Maria. Pati yung palaisdaan natin, nabasbasan na rin niya. Buti na lang at pumayag siyang pumunta doon. Medyo malayo-layo rin yung nilakad niya eh. Oo nga eh. Alam mo, may napansin ako nang winiwisikan niya ng banal na tubig ang paligid natin. Oh, ano yung napansin mo, Ipeng? Parang may usok na nag-ipon-ipon tapos pumaitaas. Ay baka naman yung usok ng insinso ang nakita mo na ginamit ni Padre Redentor. Hindi, Maria. Hindi pa nagsunog ng insenso sila, Padre. Nakita ko na yun. At may napansin akong paniki na naman na lumipad palabas ng bahay. Sana hindi na tayo gambalahin pa, Maria. Matulog na nga tayo. Mag-aalas 12 na pala ng hating gabi. Matulog na. Ipeng, tanghali na. Gumising ka na. Ano oras na ba? Ay nako, mag-aalas 10 na ng umaga. Tumayo ka na dyan at sundan mo na si Lauro. Nandun na sa palaisdaan natin. Tulungan mo at mag-isa lamang siya nagtatrabaho doon. Nagpunta na sa palaisdaan si Lauro kamo. Wala naman kaming usapan na pupunta kami ngayon doon bakit siya nagpunta roon? Ganun ba? Pero nagpaalam na pupunta doon. Sabi pa nga niya sa akin sumunod ka na raw doon pagkagising mo. Ha? Nagpuntang mag-isa doon? Naku, delikado. Baka matsambahan niya mga tropa ni Boyong kung ano pang gagawin sa kanya. Kaya nga tumayo ka na dyan at sundan mo. Marami pa namang barkadang halang ang kaluluwang Boyong na yon. Sige na, Ipeng. Bilisan mo ng kumilos. Ipeng, nakakakilabot na naman ang kahon ng aso na yan. Tumayo ka agad ang balahibo ko. Hey! Tumigil ka nga, aso ka. Babalibagin kita ng ita ko Nakita mo? Shoo! Itay! Hindi kayo, magmerienda muna tayo. Naglaka kami ni Lauro ng kamoting kahoy at sago. Halina kayo. Dumating na si Lauro? Galing ng palaisdaan? Hindi naman siya umalis inay. Kagigising lang niya. Anong kagigising lang? Nagpaalam nga sa akin kanina bago magliwanag ang paligid. Nananaginip yata kayo, inay. Hindi po umalis si Lauro. Napuyat nga kagabi sa kahol ng aso Kaya tinanghali na rin siya ng gising. Paanong nangyari yun? Hindi naman ako nananaginip. Paanong nangyari yun? Paano?
Ang kasama, Bayong. nakahanda na ba ang gasolina na isasaboy natin sa bahay nila Lauro? Oo, pare Boyong. Pati yung dayami. Nakasalansan na rin sa paligid ng bahay nila. Nilagyan pa namin sa silong ng bahay nila. Sige, Sigurado. isaboy nyo na yung patay sila gasolina sa bahay at sa paligid para mamamatay na silang lahat. At maaangkin ko na ang buong palaisdaan. Ihahanda ko na nitong granada. Gisa pa ng granada. Paano si Raquel, pare? Sayang naman yun. Napakaganda pa naman niya. Hindi ko na siya mapaibig. Dadamay ko na rin siya. Ako, sayang. Sige na, sunugin natin ang bahay nila. Sige. Surugin na natin. Magtatagumpay kaya si Buyong sa kanyang maitim na plano? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Paniki, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.